ano pa ba yung ating Itong we're matindi. halfway. Itong matindi. Itong B5. Siyempre, kahit nga sa pagkakarga ng gasolina, meron din silang mataas na octane eh. Ano nga tawag doon? Yung pag nagpunta ka sa Shell, gas station, di ba may 95 octane sila? Anti-B-Power. Ang ano ng B5, parang B-Power yan. Na talaga nandun lahat yung tinatawag na kailangan ng ating katawan. Lalo-lalo na kung paano mo i-metabolize yung protina. Na alam naman natin na pinag-uusapan dito kung anong klaseng katawan nagkakaroon ka. Alam naman natin katawan natin, pinatatakbo ng ano yan, ng protein. Saka isang napakaganda rito, yung bang point na hindi naman pala po pwede kang maka-expect ng isang bagay na gusto mong magawa mo yung part mo sa sarili mo kung i-set aside mo yung B5 na yun. Gusto ko lang discussin pa yung tungkol sa B5 dahil napakaganda. Kasi itong carbohydrate at saka itong fats, di ba, diniscuss natin ng mga nakaraan na ano ba yung Iba't ibang klase ng fats. Iba't ibang klase ng fats. Yung good and bad. May good and bad. Merong counterfeit. Lagi nang may counterfeit ang kaaway. At itong carbohydrates, ito rin simple, counterfeit din yan. So, it's a matter of choice uli. So, ngayon, kahit pala sabihin mong good fats yan, o good carbohydrates yan, pag wala namang B12, B5. Kaya yung tinatawag na codependency sa pag-aaral ng nutrition, talagang doon mo makikita yung tinatawag na partnership na hindi po pwedeng meron kang isa-set aside. Na yan yung pinakamalaga. Kaya yun, uso-uso na ngayon yung B vitamins supplement. Bakit? Yung buo na, Dok, no? Kompleto na. Kompleto na. Which is marami naman na lumalabas ngayon na talagang 100% organic. Na yan naman, open naman na yan sa lahat. Na they can go to health store and so on and ask them to find something quality. And the moment we add that, actually, then we'll realize na ang sarap mabuhay. Ang sarap ng pakiramdam. Bakit? Alam mo na pala na hindi naman pala pera lang ang problema, ang kailangan sa buhay. Ang totoo palang kaligayahan at kayamanan, kaalaman. At the same time, maibalik yung kalusugan. Kahit ano yung nasa buhay mo at wala kang nararamdaman sa katawan, makikita mo na very colorful ang buhay. Lalo-lalo na pag meron tayong Panginoon. Amen. Na lagi nating binabalikan at pinagkakalooban ng ating kaisipan dahil sobra niya tayong minahal. Ayan, Doc. So, ano ba to, Doc, yung mga vitamin B5 natin? Ano ba yung mga sources nito? Actually, itong cabbage natin. Kaya lang, problema naman dun sa iba na in-sprayan nila eh. Lalo na yung, I'm sorry kung tamaan man kayo mga tiga Baguio, huwag naman ganyan. Dahil lang kawawa kami dito mga tiga Luzon. Magtinda naman kayo ng mushroom. Avocado, paborito ko talaga yan. Alam mo yung avocado? Maganda rin sa heart yan. At maganda rin sa brain. Ngayon itong avocado na ito, naku, kung ako lang tatanungin ninyo, pagkakamurahan yan at panahon, mag-preserve kayo. Katulad ng potato natin, pero ang nakakalungkot ngayon, balita ko, napasok ang potato ng GMO. So we have to find organic potato. At yung corn. Ang corn din, napasok ng GMO. Lalo-lalo na yung mga, I'm sorry, yung mga dilaw. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Yun ba, Dok, yung Japanese? Japanese. Pero ang point ito, dahil ako, hindi naman ako scientist. Pero ako, meron akong kaibigan na scientist. Espesyalista niya ang biochemistry. At itong molecular biology. At kung ano yung test na ginawa nila. Na ngayon naman, nakita na natin sa internet na talagang itong GMO ay talagang kung pro-life talaga tayo, wag naman tayong ihinto yung tinatawag na edukasyon. Hindi para i-down kung sino man yung mga involved na nagpo-promote nito. Pero kung pangkalusugan ng ating hahanapin, I would say na iwas sa mga engineered food. Kasi pinakailaman na yan eh. Hindi po pwedeng, yung word sa amin sa Tagalog nakakahiyaman sabihin eh. Ano yun, Dok? Yung, wag naman bastusin yung mga tapos ng produkto. Dahil hindi naman ginawa yan para kaya. Meron bang tao, for example, tell me, kaya bang gumawa ng tomato bilang scientist? Kunyari, matalino ka, pinapakailaman mo, kaya bang gumawa ng tomato? Sa China, gumagawa sila ng chemical, synthetic na itlog. Pero hindi itlog yun.
Hindi ka pwede magpatubo nun. Talagang ginagawa yon. Walang pwedeng taong makagawa ng papaya. Ngayon, ang tanong, yari na yan. May buto na, patutubuin mo na lang. Eh, bakit papakialaman mo pa? Kaya ano nangyayari sa instead na ma-benefit tayo? Eh, marami naman talagang, dapat sana tayo mga Pilipino, i-preserve naman natin yung local natin. Nakakaubos na eh. Bakit hindi natin ibalik yung mais natin nung araw na ginagawang binatog? Yung malagkit na Yung puti. talagang alam mo na peace of mind ka. Yung ginagawang bigas sa Mindanao. Na pag ikaw ay nagkulang ng bigas, yung mais ang Pwede na sinasaing. Yun yung mga, sa kapag inihaw mo yan, iba ang lasa ng original na ano, hindi makatas na mais nung araw. Saka yung sitaw nung araw, iba yung lasa. Napakalinam na. Kaya sana, ang ano ko sana, yung ating bansa, kasi part na rin ng edukasyon ito, di ba? Sana naman yung mga talong natin na original, wag naman nating basta na lang napabayaan. Mag-preserve tayo, magtulong-tulong tayo. Na wag namang, pati kamote yata, napasok na rin eh. Yung kamoting baging. Yung may kulay yata na parang, hindi ko matandaan kung anong kulay yun. Pero maganda yung may sarili tayong binhi. Para in that way, ang kalusugan ng ating bayan, especially mga Pilipino, ay maingatan natin. Kasi ano nga ako, ang tawagan sa ating programa, pro-life. Ibig sabihin yung bang, isulong natin yung sa ikalulusog at ikagaganda ng kalusugan. Dahil yung tangi nating gift sa Panginoon. Amen. Doc, ano naman yung mga deficiency ng ating B5? Number one, pag nag-deficient tayo dyan o nagkulang tayo dyan, una, madaling mapagod. Tataka ka, tulog ka na nga na magdamag. Kinabukasan, gusto mo, tulog na naman. Eh, hindi naman normal yun. Sa akin, parang napaghihilo ka. Na iinom ka ngayon ng mga kung ano nung inumin. Tapos isipin mo, baka kulang ka sa ganung uri ng gamot. Ang problema lang pala, B5 lang. Saka yung insomnia. Marami problema rito. Kung minsan, iinom ka nung, di ba, may nabibili na, alam ba yung pampatulog. Pampatulog, hindi maganda, may habit forming yan. And later on, may problema ka sa ibang parts ng katawan. Saka yung laging nagkakaroon ng headache, masakit ang ulo. O kaya naman, paminsan-minsan, parang gustong masok ka. Eh, ang B5 lang naman pala yung kailangan na idagdag nila. Kaya isang bagay na huwag naman tayong magpabaya tungkol dito. Ayan. Ano naman, Doc, yung vitamin B6 natin? Kasi for sure, itong mga nutrients na ito, mga kaibigan, ito po yung mga talagang kailangan na hindi dapat nating tinitipid sa ating hapagkainan. Kailangan talaga ito everyday, daily talaga sa diet natin. Eh, syempre, alam natin pagka meron tayong enough na B6, malaking tulong yan para lumaban sa sakit. Kasi yung antibodies natin, immunology, kung babalik tayo sa first liner, second liner, third liner na yan, lahat ng yan ay nangailangan ng B6. Di ba meron tayong barrier, merong adapted First defense. First defense, second, may innate. So ang point dito, ang B6 ay kailangan nila para, kumbaga sa sundalo, talagang may lalaban para sa katawan. Talaga supply ng pangailangan nila. Saka ito ay malaking tulong din para ma-maintain yung normal na amount ng oxygen sa dugo nila. Siyempre sila yung nagtatransport ang dugo eh. Ngayon ang tanong, pag wala kang B6, hindi ba karamihan ng mga nagkakasakit, lalo na yung cancer? Ang tawag sa kanila eh, meron silang oxygen deficiency sa dugo. Gawa nga nung kulang ng mga ganyang vitamina. Saka yung palang yung pagkain ng mamantika. Dinideplete pala niya ng oxygenation ng blood. Kaya isang bagay na sabi ko nga, benefit talaga yung mga hindi kumakain ng flesh food. Saka yung tinatawag na may mga diabetes, di ba? Naging very common na yung diabetes ngayon. Na karamihan ng mga kulang sa B6 ay ang kanilang pangangailangan tungkol doon sa pagre-regulate ng blood sugar nadadamay. Kaya ang point natin dito, why not just consider the importance of dietary procedure, especially in the area of nutrition. And also the nutritional requirements, especially in our modern time today, already proven and found out by the medical professionals that the main reasons why we are not getting well or even developing disease, mainly because we are not getting enough
They call that nutritional deficiency problem. And the right answer, go back with the protocol provided by God instead of just looking for something else. Huwag na tayong humanap nung hindi match dun sa pangailangan ng ating katawan. Dok, ano ba yung mga benefits natin para dun sa ating B6? Siyempre, maraming magaganda yung balat. Nakatulong sila para maging flawless. Oh, para sa ating mga manonood, no? At saka yung gusto, lalo na yung mga nagkakaedad, no, Dok? Tapos, yung iwas kulubot. Yeah, iwas kulubot. Saka na-prevent yung premature aging signs. Kaya alam ba pagka nagkaka-age ka na, tumatanda ka na sa itsura mo, actually dying yan sangayon dun sa pag-aaral ng telomere. Umiiksi na siya. Ibig sabihin, sa DNA malalaman kung ilang taon na lang itatagal mo. Ganun katindi ang siyensya ngayon. Kaya yung dugo natin ngayon, grabe. Kuha nila lahat. For example, kinunan ka ng dugo, alam nila kung acidic yung environment mo, yung dugo mo. Pag pala acidic ang environment mo, ang dugo mo, na yung blood pH mo, yung blood chemistry mo, nakita nila na below 735. Kasi ang normal, 735 to 745. The moment to go down below 735, it means your body is going down. Alam mo yung telomere? Pag acidic ang environment mo, lumiliit. Oh, so And the moment you turn your blood into alkaline environment, the blood itself, and then the telomere will continue to go on. Especially the normal process of turnover ng replication process. And that is the point. Kaya kung titingnan natin mga benefit nito, napo-flawless tayong tingnan. Yung aging natin, bumabagal. They call it how to reverse the aging process. And yung mga lines na yan, o yung liver natin, actually nakatulong para ma-preserve, ma-detoxify. At yung ating tinatawag na dugo o blood vessel ay natutulungan na yung mga blood barrier protection. Remember that? Meron tayong protection sa ugat na hindi basta-basta yan puputok o lulutong. Pag meron tayong ganung uri ng material, yung B6. Ayan, at saka nakakadagdag din to, Dok, dun sa mga may mood swings, di ba? Mas yung epekto nito ay nakakapag-relieve siya ng mood swings para po sa ating mga manonood. Ay, nakakalbo. Kulang sa B6. Kaya kung manifest na yung book mo, eh syempre, yun ang nagiging isa sa mga resulta. Pero maganda na rin yung meron tayong bukas na kaisipan tungkol dito. Katulad ng anemia, convulsions, and so on, part of that. So, kailangan po sa ating pong mga manonood, hindi tayo kulangin ng kahit anong vitamin D na nutrient sa ating pong katawan.